Once again, we are still in the lesson, no? That is titled Rudiments for Difficult Relationship. Amen? Now, kini nga lesson, gamay raman ni nga bersikulo, but daghan kay ni siya og doktrina nga gitudlo sa tua. Amen? Gani, gitudluan ta kung unsaon nimo pagdisiplina sa usa ka tawo nga nagpabuyag. Amen? Now, this lesson is a great lesson, baliko nato, kay daghan sa mga Thessalonian believers kaniadto. They are not behaving properly. Amen? Ang uban sila became busybodies tungod kay gibiyaan nila ang ilang mga trabaho. Not only nga gibiyaan nila ang ilang trabaho, but ang uban sila nagpabuhi na lang sa ilang mga kauban nga mga magtotoo. And nahimo nga dako nga problema kay nakadugang ni sa ilahan kabugaton. Amen? But then the most difficult part is that kung ang tao na gani wala na ginabuhat, wala na siya laing mahimo kung dili manghimantay na lang. Amen? Maghatod-hatod og istorya, and I tell you, maunay sugod sa dako kaayong problema. Amen? Mauni nga kani nga pagtulunan, gi-address ni Paul diri kung unsaon pagsulbad ang mao nga problema. Amen? Now, gitudluan ta, pinaagi ni nga lesson kung unsaon nimo pag-approach ang usa ka Kristohanon. Amen? Gitudluan pud ta diri kung unsay epekto if you are a bad example. Amen? And then, for our lesson last Sunday, gitudluan ta on the consequences of being a good example. Amen? Kung katong mga ning-aging mga Domingo, bad example, kanina po nga Domingo, magpadayon ta about good example. Amen? Now, baliko na to, dako kayong panalangin if you are a good example. Amen? Sa tanan aspeto sa imong kinabuhi, dako kayo gid na siya og tabang, dako kayo nagkahimuan sa imuha if you are a good example. Amen? But then, let's take note kung unsay giingon sa Biblia about good example. Amen? Unsa may imuhang resulta or unsay imuhang makuha niini. Number 1, last Sunday ato ang gitun-an, is you will find life and honor. Amen? Now, daghan sa tuwa, sa diha nga gagmay pata or nag-eskwela pata, we are always vying for honor. Amen? Kani akong mga igsuon, ako raman siguro wa na honor ani nila. Kani sila mga honor student, consistent honor student ni sila. No? Mauto nga sa una ba nga nag-eskwela pa ko. Giingnan ko nga, ayun na lang anang drawing dong. Diri na lang kaning pagsayaw pod kay si Jimbot, may mo sayaw si Jimbot kag mga folk dance. Karon gipa-appeal ko nila kay igsuon good. Pagpa-appeal kay perti manggahiag lawas. Siya nga dong dadto na lang ka sa sabayang pagbigkas. Paita, no? But then, ingon ana ang atoang kahimtang. Kung mahimo lang maonor ta. Amen? Mauna ang atong after kaniadto nag-eskwela ta. But then, abi ninyo, no, dili lang dahil sa pag-eskwela, makabaton kag kadungganan. Amen? But bisan sa imuhang pagkinabuhi, nga matarong atubangan sa Ginoo, makabaton sad gihapon kaaning pagka maimo sad gihapon ang pagkadungganon. Amen? Ingunana ang blessing basta nagtinuod ka sa imuhang kinabuhi. Amen? But pasabot ani, not only sa imong kinabuhing Kristohanon, not only sa imong spiritual nga bahin, but ang baliko na to, no, ang spirituhanon nga bahin, dako kay ni kahimuan sa tuang kinabuhi. And because of that, ang effect ni makahimo kag mga maayong buhat. Because number 1, you have Christ in your life. Amen? Baliko na to, you will find
life, and honor. Amen? That is number one consequence of being a good example. Amen? Now, number two, the favor of the Lord. Amen? Dakong pabor. Now, susama sa tuwang panimalay, naagdi gini mo malikayan nga mangayo gyud ta sa ato ang mga ginikanan or magsaligta sa ato mga ginikanan sa ato ang mga panginahanglanon. Amen? Labi na gyud og kanang napakasilahang puder. Amen? Now, ang buutan nga anak, always gid na siya nga makabaton o pabor sa iyang ginikanan. Amen? Kung buutan ka, then labi na gyud og naakay maayong buhat, kasagaran ana nila ilaha gyud kang i-compensate, no? Ilaha kang hatagan og dako kayong pabor. Amen? Now, sa una elementary ko, every time nga gani 100, makakuha gani 100, i-report gyud din ako na ni Papang. Kupang, 100 ko ganina. Sa unsa man nga subject? Ako spelling pang. Ingon siya nga, kay ang spelling magud na mo sa una kay gikag Lunes, hantod Biyernes maora gyud. No? Maora gyud, magbalik-balik ra ba? Pagkaugma na pud na subject ka, magsugod gyapon spelling, same ra gihapon nga words. Alangan magdili nimo ma-perfect kadugayan pagka Biyernes. So ingnon nimo si Papang pang. First honor biya, akuan biya ako, naka-perfect ko. So paliton din na niyag piso, daray piso, paliton ako na. So tanan piso, iitsara na ako na sa kumbag, kadugayan, pirti, naging bugata. No? Now, ingon ana, you will always find favor kung gatinarong ka o magbinuutan ka. Amen? Abi ninyo, ang nakanindot gyud sa tuwang Ginoo is that He really rewards goodness. Amen? Ang imuhang mga good deeds, dili na kalimtan sa Ginoo. Amen? Bisan lang ang imong kaayo sa paghatag og tubig ngadto sa imong pastor, I tell you na anay reward gikan sa Ginoo. Amen? Ang imuhang faithfulness sa pagpangalagad nimo sa Ginoo, na anay reward. Amen? Ang imuhang pag-serve sa Ginoo in any other capacities nimo, na anay award gikan sa Ginoo. And I tell you, no one can take that away from you. Amen? Now, usahay manggod, akuan ni siyang gistorya, kay naay time sa tuwang kinabuhi, nga maayo tamutan-aw sa uban. Like for example, duha ba mo karon ng limpyo sa simbahan? Pagkasunod adlaw, pagkasunod simba, ikaw na lang usa. Say makaingon ka nga, muundang na lang ko eh. Ako na lang man usa. Or nagkanta baka ka diri sa choir, ang uban, muingon ka nga ningundang naman, muundang na lang sa kaag ko. I tell you Christians, ang blessing sa Ginoo personal ni. Amen? Kung nagbinutan ka, you will reap that blessing from the Lord. Amen? Balik ko na to. He always gives favor. Amen? Now, sa kinabuhi ni David, natingala biya siya nung nakalit siya kahimong hari. Amen? Pero sa imuhang ma-observe sa kinabuhi ni David, actually, sa diha nga namili na si Samuel sa iyang pamilya, nga ang iyahang mga igsuon gipapass by didto. But then, niingon ang Ginoo, no, dili na mao. Niingon na po si Samuel, Lord, basig mao na ni. Pag-pass by siyang usa ka igsuon. But then, the Lord said, no, it is not. Naapay, gipangita na ako. So actually, kung imong una-unaon, David was not part of the choice sa iyang amahan.
Amen? But nabantayan nimo kipangita gyud sa Ginoo. Giingnan niya Samuel na apay usa na nila of which ang ilahang kamanghuran. Amen? Ahaman, tua nagbantay sa karnero. Amen? Now, inguna na gihapon, no, but pasabot niya na on that sense, on that aspect, makita nimo sa pagkaanak ni David, dahimo siyang matinumanon ngadto sa iyang amahan. Amen? Siguro gihatagan siya og task pagbantay sa iyang mga mananap. Iyahan ang giatiman. And bisan pa sa iyang kinabuhi later on kung imuhang tun-an, masabtan nimo that he was very, very submissive labi na sa iyang amahan. Not only he was submissive, but he possessed the right character. Amen? Tiaw mo nang naanagod siya time nga pwede niya patyon si King Saul. But wala niya buhata because he was the Lord's anointed. Amen? Diha ni mo makita that he has the right character. I tell you Christians, he was a good example. Dili lang nato to i-touch tong kay Bathsheba, kay bad example to. But on other sense, sa kinabuhi ni David, he lived a good example. Amen? Mao na siya no nga nakakuha siya dako kayong favor sa Ginoo. Amen? Now, number 3, the family is blessed. Amen? If you were a good man, dili lang ikaw ang panalanginan, kundi hasta pod ang imuhang pamilya. Amen? Ingunahan na ang blessing sa Ginoo. Now, if you want to be blessed by God, continue serving the Lord. Amen? Not only continue serving the Lord, but kinahanglan mahimo gyud kang good example. Amen? Now, the family is blessed. No? Mao ni ato ang example last Sunday nga kita usahay na ay mga maayo nga moabot sa tong kinabuhi. Recipient na lang tanian na tungod sa ngalan nga gipundar sa tuang mga apuhan. Amen? Ang ilahang good name nga gipundar naka-affect pod sa atoa. Amen? Ingon ana gyud ng blessing sa Ginoo, no? Dili gyud ka makalimtan. Amen? Mao na siya nga di gyud ta muundang sa paghimo og maayo. Amen? Kanang it is always my dream no nga puhon-puhon inigdako sa akong anak nga naa untay makasturya sa iya nga I know your father and he was a good man. Amen? Kana bang mabless siya tungod makadungog siya sa mga ayong deed sa iyang apuhan, deed sa iyang amahan. Amen? It is always my dream, no? Nga ingunana. The family is blessed. And number 4, firmness or stability in your life is a blessing from a good example. Amen? Firmness and stability. Now, Proverbs chapter 2 verse 7 nasa screen na to daw basahon. Ready, read. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. A buckler was a shield or a form of protection, no? Mo na ibot pasabot niya na. Now let us also read Proverbs chapter 13 verse 6, a part of it, ato daw basahon. Ready, read. Righteousness keepeth him that is upright in the way. Amen? Now, gingon diri sa lesson, godliness is its own reward. The person that is a good example by living a godly life has a clear conscience that is void of guilt. Amen? Now,
remorse and regret that stem from foolish decisions that cannot be taken back. Now, ang usa ka tawo nga Dios nun nagkinabuhi nga matarong, I tell you, mura na siya og naglakaw ba nga pirting gaana sa iyang kinabuhi. Amen? Now, kinsa ba sa inyo ang nakatry nga naglakaw ka nga naa kay dala nga bugat kaayo? No, na times ngayon na atong kinabuhi, it's either you are bringing something that is very heavy. But then, every time nga imuha ganinang kwaon, imong ibutang, and you tend to walk, murag lami ka imong paminaw, gaan kayo. No? Now, ang usa ka tawo that walketh uprightly diha sa Ginoo, ingon ani ang iyang example, nga wala siya hibug-aton nga ginabitbit. Buot pasabot niya na conscience-free, guilt-free nga klase sa tawo. Amen? Now, karon nga ato ang social media, night times nga murag wala na may unod ning ato ang Facebook kundi kanina lang mga Senate inquiry. No? Senate inquiry, congressional inquiry, Quadco meeting, mao na kasagaran unod sa atong social media karon, no? Abi nimo no, kung imuha ng basihan ka nga mga tao, ginapangita na nila ang guilt ang mga tao nga ilahang gina-interview. Amen? But then, abi nimo no, kung nagkinabuhi ka nga matarong, bisag kinsa pa na nga tao nga mulabay sa imong hugaw, I tell you, wala na sila'y mahimo sa imong kinabuhi. Amen? Wala na sila'y mahimo. Bisag unsa ang ilahang dautan nga balita nga ilabay sa imuha or ilahabang gubon ang imong maayong pangalan, I tell you, dili na sila mo succeed. Amen? Ingon ana no kung magkinabuhi ka nga matarong. Ngano man nga gi-challenge man gyud ang matag Kristohanon nga magkinabuhi nga matarong. Amen? Kay numero 1, naatay kontra nga gusto hugawan ang ato ang ngalan. Naatay kontra nga gusto hugawan ang ato ang maayong pangalan para dili ta makapangalagad effectively. Amen? Basta, I tell you, no, basta guba imong pangalan, di naagi chances nga dili kaayo ka makapangalagad properly. Naay chances nga ang mga tao mulikay sa imuha. Amen? Naay chances kung di man gani sila mulikay, dili po kanila balibalihon or dili kanila seryosohon. And the most makaingon ka nga pinaka-difficult nga part is that you will lose your message. Amen? Imbis sakto ang imuhang ginasturya, sakto unta ang imuhang ginahimo, but because ang imuhang ngalan na naihugaw, na times dili na effective ang mensahe labi na maghiskot kag salvation. Amen? Now, you will lose your firmness or stability. Amen? Mao na nga importante gid unta kayo sa usa ka Kristohanon. Ampingan gid nato ang atoang testimony. Amen? Ampingi gyud. Ayaw gid hatagi og tsansa nga maguba ang atoang testimony. Kay dali ra gyud kaayo ipasangil. Dali ra kay ipasangil, dali ra kayo gubon ang imuhang gipundar nga imahe. Amen? Sa isa lang kaiglap, wala na tanan.
No? Now, not only no nga ang good name makahatag na nimong firmness or stability sa imong kinabuhi, but then maka-intensify po na siya sa imong faith. Amen? Now, Proverbs chapter 10 verse 9, a part of it, no? Atong ang basahon, ready, read. He that walketh uprightly, walketh surely. Amen? Now, every time nung mag-hike mi ni Papang, maabtan mo gud mi gabi diya sa dao, mag-jogging silang dudong, apin si Honey, hike. But na ay times no nga dayon na ganing pauli, dadto magud mi mangagi atong patag nga part, but then kabatuan ba, then usahay naapoy mga lapok-lapok. Naagi chances nga it's either ma-slide ka gamay or mapandol ka. No? Abi nimo ingon ana ka importante nga kinahanglan as much as possible naagi koy dalang suga. Amen? Para hayag ang imuhang panlantaw. Now, ingon ana no nga kung naay hayag, makit-an nimong tarong ang imong dalan, sure gyud ang imuhang paglakaw. But pasabot, surely, dili ka madigyas, dili sad ka mapandol, and most importantly, dili gyud ka matumba. Amen? Now, in most cases, kung naatay sala sa ato ang ginadala, maunay rason nga yung malukapa gyud ang usa ka tawo nga Kristohanon nga naglakaw. No? Tumba gyud ka. Now, baliko na to, no? The word surely is derived from the Hebrew word betak, no? Which not only means surely or safely, it also means with assurance, boldness, confidence, hope, or faith. Amen? Now, doing what is right increases our faith and gives confident assurance in the Lord's guidance, direction, His will, plan, and purpose for our own lives. Amen? Now, baliko na to, ingon ani ni if we're going to walk by faith. Amen? And not by sight. Now, baliko na to, kung nagtinarong ka sa imong kinabuhi, but pasabot niya na you are also living by faith. Amen? You are living by faith. Na maguyusahay no ang tao maghimo ka sa imuhang kaugalingon nga pamaagi, pero apan inigabot sa unahan si Piat. Amen? Imuha magong kaugalingon nga pamaagi. Naapoy pamaagi sa Ginoo nga usahay dili nimo masabtan. Amen? Dili nimo masabtan. Usahay moingon diya, labang mo diha. Like for the life sa mga Israel, labang mo diha. Pero pagtanaw nila sa gitudlo, dagat man. Amen? But then, sa diha that they have the faith, diha silang gagalingon, gibuak sa Ginoo ang dagat. Ang diha nila nakita nga naa giday agianan. Amen? At times, ang atoang kinabuhi, di na to masabtan kung unsay pagbuot sa Ginoo. Amen? But then, ang atuan na lang yun nga puhunan is that, if you are just obeying God, and tuhuan nimo that God is going to make a way for you, matingala na lang ka or ma-excite ka nga grabe man day kaayo ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Diha nimo makita ang direksyon. Diha nimo makita gyud ang giyas sa Ginoo. Makaingon ka nga sakto
Kristo gyud ay ka Lord, no? Amen? Now, it only takes faith. Amen? Faith can move mountains. Amen? Balik ko na to, gikinahanglan gyud nato ang pagtuo. If you want to become a good man, kinahanglan kargado gyud ka og pagtuo sa Ginoo. Amen? Kargado gyud ka og pagtuo sa Ginoo. Ayaw paghimo sa imong kagalingon nga pamaagi, but salig ka diha sa pamaagi sa Ginoo. Amen? Balik ko na to, no? Lig-on ang imong kinabuhi kung naa kay dako kayong pagtuo. No? Now, that is a consequence of being a good example, is that you have faith. Amen? Next is fortitude from God. Now, the word fortitude, no, ingon pa sa Webster Dictionary, a strength of mind that a state of mind that involves a person to encounter danger. Amen? That enables a person to encounter danger. But pasabot ni in other sense, naa kay maayong sound mental health. Amen? Ingon ani ni siya gi-illustrate, no? Now, sa amuang natingala mi ba kay kanang mga program sa DOH, matingala ka nga in every secretary, lahi-lahi na ilang program, lahi-lahi na ang ilang dagan ba sa health aspect. Sa una, naa naman yun ning mental health, pero seldom ragyog kaini nga gihatagan nila og panahon. Pero karong panahon na, ning intensify na pod ang ilang mental health nga perting nang daghanag mga seminar nga ginabuhat, no? Bisan pa og kanang disaster, naa po na siya sektor diha about mental health. Kanang mga nasugan, mag-debriefing ka. Mo na matingala ka nga nay mga bata diha sa evacuation center magdula-dula, nay tawo nga magpadula-dula nila, no? Nay mga tawo nga mag-counseling nila. Tungod, mauna na siya diha musulod ang mental health. Amen? Now, ingon ana sab, no, ang if you are a good man, if you are a good example, naa kay maayo nga pundisyon sa imuang mental health. Amen? Nagtudlo ko dito sa parole and probation o BLS and CPR, ingon sila nga, sir, pwede ka makatudlo og mental health, then dili man ko mo'y program coordinator ni ana. Kung ma'am, nga naman nga mag-mental health man mo. So nga, ani magud ni siya, sir, magsige mig atubang sa problema sa daghang tawo. At the end of the day, murag kami may makatok na hapit. No, ingon na basta magatubang kag daghang problema. Magatubang ka og problema sa mga tawo, ingon na, no? Makawala na sa imong soundness, sa imong panguna-una. Amen? Now, but then, naagyug kay soundness sa imong panghuna-huna if you are a good example. Amen? Balik ko na to, no? Pariha ganina nga wala na sila ikalabay nga ikasaway sa imuha. No? Now, fortitude from God. Proverbs chapter 10 verse 29 nasa screen, ito dang basahon. Ready, read. The way of the Lord is strength to the upright. Amen? God gives strength or fortitude to those who follow His way. He is the source of strength for the believer that obeys Him. Amen? Now, kanang source of strength, I tell you, diha na tanan mag-emanate sa imuhang panghuna-huna.
Amen? Kung sa sinugdanan pa lang gani negative na kadaan, I tell you, wag gyud kay mahimo. Amen? Mao ni siya nung ang Ginoo magahatag na siya og kalig-on sa ato ang panghuna-huna. Naa kay sound mental health. Amen? Now, He is the source of strength for the believer. He is the source of strength for the believer that obeys Him. In fact, the Lord can take your faithfulness and work and make it fruitful when it may appear to be small or insignificant. No? Ingon diri no, na example diri in the early years of David Brainerd's ministry. Kita ba ninyo diha? Nara? No? Now, na-exact example diri si David Brainerd's. Kani siya nga klase nga pastor, no? Batanon pa. Giingon niya diri ang iyang early ministry sa missionary to Native Americans, magisgot siguro tag mga Native Americans katuning mga Indians, no? Now, mauni ang iyang giadtuan nga ministry. Kaning tawhana dili gyud ni siya ilado. Dili pod ingon ana kadungganon iyang ministry. But then abi ninyo no, iyahang gisulat sa iyahang note. My heart is sunk. It seemed to me I should never have any success among the Indians. My soul was weary of my life. I long for that beyond measure. No? Sa sugod pa siyang ministry, mauni ang iyang nasulat. Makit-an nimo ang state sa iyang una-una nga weak gyud kayo siya. No? Unsaon man nimo pagdetermine ko ang tao weak sa panghuna-huna? Kana bitawng makaingon ka nga may pag magpakamatay na lang ko, may pag namatay na lang ko, may pagmamatay ko. Those are the signs nga naa kay mental problem, no? Or dili sakto ang mental state of mind nimo. So sama ining giingon diri niya, my soul was weary of my life, I longed for death. Nagtinguha na lang siya og kamatayon. No? Ingon ana ang iyang pagbati samtang nagminister siya ngadto sa mga Indian or sa mga Native American. Things didn't improve much for the first 2 years. In fact, he felt his prospects of winning converts as dark as midnight. No? Now, kanibang iyahang kuano kung atuan ni binisayon ning as dark as midnight, kung imo ning binisayon murag ngit-ngit pa sa alkitran. Murag wa na gyud kay makit-an nga kahayag. No? Ingon ani niya nakita. Murag grabe kayong discouragement nga iyang na-encounter sa iyang ministry. But abi ninyo gingon diri, after 3 years into the work, he finally witnessed a revival among the Indians of Crosswisang in New England. Nakita na niya ang fruit sa iyang labor. Dili diha dayon. But mga pila pa katuig, niabot pagtulo katuig. After another year and a half, the number of converts numbered 150, which is not much by today's mass evangelistic standards, but profoundly significant in his day. Just try to imagine, no, kani nga mga tao, wala ni sila'y maayo kay nga baseline sa faith. Amen? Dili pariha na to ron ba nga, kung mu-witness man gani ta sa uban nga mga tao, at least naa sila'y pinakagamay nga knowledge about Jesus Christ. Amen? Naa sila'y gamay kay nga knowledge of Jesus Christ. Pero kani nga mga klase sa tao,
nagsimba nig adlaw, nagsimba nig nature, wa gyud ni kailag Jesus Christ ilang kinabuhi. But then abi ninyo, ning abot ang time that He was able to bring these people to Christ, no? Numbering from around 150. Now, unfortunately, Brainerd died after only 5 years on the mission field, at the young age of 29. The man who felt he was a failure and then ended up bringing great honor to God and to his own life by being faithful. God was not finished with Brainerd's example, no? Baliko na to kaning hatawo, murag nawad-an na siya paglaom sa Ginoo, sa ministry. Murag nawad-an na siya o paglaom nga madala pa niyang daghan nga mga Indian people ngadto sa piilan sa Ginoo. Although he died at a very young age, but then naagyutay nakit-an gihapon nga success sa iyang ministry. After Brainerd's death, Jonathan Edwards, whom some consider America's greatest theologian, published David Brainerd's journal. No? Kato yung mga journal, i-publish niya. These were read widely in America and Europe, and abi ninyo, no, take note of this. William Carey, the father of modern missions, the man who ignited the modern Protestant missionary movement, which was responsible for millions upon millions of conversions worldwide, pointed to Brainerd's journal as a key source of his inspiration. Amen? To take up the missionary life, thank God for David Brainerd's example and faithfulness to the Lord. Amen? Maghisgot ta og 150 lang iyang nadala sa tiilan sa Ginoo. But ang iyang gibilin nga legacy nga naa diha nakabutang sa iyang journal, it touched many hearts nga nahimo nilang inspiration sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Ingon na ano? Night times nga ganahan na kamo surrender sa imong kinabuhi. But then, kung mo-continue lang ka sa pagpangalagad sa Ginoo, wala ka kabalo nga mas daghan pa ang napanalanginan along the way. Wala na siguro nimo nakita ang fruit sa imong labor. But then, ibutang nimo nga daghan di kay napanalanginan tungod sa imuhang gihimo. Amen? Now, ayaw gyud ninyo kumpiyansahi ang nabuhat ninyo para sa Ginoo. Basin ba og sa imong pagpangalagad, inigadto na puhon sa langit, naay mulamano sa imuha nagpasalamat? Kay kung wala pa kang nangalagad, wala unta sila nadalapod sa tiilan sa Ginoo. Amen? Matingala siguro ka nga, wala man ako nagisulwiningan ng tawhana. May maingon din siya nga, kato manggod ang imong gisulwiningan kani adto gisulwiningan ko niya. Amen? Or, nagpasalamat sa imuha. Brad, ma'am, sister, salamat kayo. Wala man ko kaila ning tawhana. Nagpasalamat ko nimo tungod you are supporting missions. Amen? You are supporting missions ang tungod sa pag-support nimo ato nga mission. Usa ko sa nangaluwas because of that ministry. Amen? Now, balik ko na to, no? If you have the time to support mission, support missions. Amen? We encourage everyone, let us support missions. Amen? Now, ingon na, no? Tungod aning tawhana naa siya fortitude diha sa Ginoo. Amen? Now,
Kung sa kanunay, mga lagad ka sa Ginoo, mubasa ka siyang pulong, naagi times nga, moabot yun sa imong kinabuhi ang discouragement. Amen? Personally, no, makaingon ka nga, personally, daghan kay mga discouragement nga moabot sa akong kinabuhi. Na times nga di na ko ganahan musturya, cause at times, tungod ani mga discouragement, dili nakaganahan mo gimok, makapaluya sa imuha. Amen? But then, when you read the Word of God, diha ni mo masabtan nga hangyo lang yung ka sa Ginoo nga ihatag lang yun ang imuhang pagtuo diha sa iya ha? Amen? And I tell you, matingala ka nga malig-on na sad kag balik. Amen? Your mental wellness mabalik na po diha sa imuha. Amen? Importante kayo ni no nga para ma-intensify gyud ang imuhang mental health. Amen? Balik ko na to no. Importante kayo nga nata insakto nga mental health. Lately, mo siguro ni nga gi-activate sa Department of Health ang mao nga programa. Kay karon nga mga panahon, bisan sa mga gagmayng bata, makita nila nga grabe kayong depression. No? Grabe kayong depression. Matingala ka nga sa una, makasab-an kag maestra, makusian ka, dili makaman-depress nga estudyante. Pero karon ang mga estudyante mahinang nilalang kayo. Nakasab-an lang sa maestra, di na ganahan mo balik mo eskwela. Moingon ang mga nung di naman ka mo eskwela na, gikusi ko ni teacher, giaway si teacher pagkahuman, oy. No? Giaway si teacher pagkahuman. Now, at times, sa mga kabataan-una na to karon, mga teens na to, increase ang number sa mga naay suicidal tendencies. Increase ang number sad sa mga tao nga nagpakamatay. Lately lang diri sa tuwa, mga siguro mga 2 years gikan karon, tong mga ningagi, na nagpakamatay diri kay gibiyaag trato. No, gibiyaan lag uyab, gipakamatyan. No? Now, ingon ana siguro mo na nga daghan kay suicidal tendencies kay ang mga tawo karon weak kayo mental state. Amen? But baliko na to, kung mga lagad ka sa Ginoo, the Word of God, muhatag ni og kalig-on sa imong una-una, maghatag ni mo og kaisog sa imong kasing-kasing, maga-ignite ni sa imo og maga-renew ni sa imo, magahatag ni mo right spirit. Amen? Maga-lig-on ni sa imong mental state. Amen? Mao ni siya no nga importante gyud kayo nga naa ta diha sa Ginoo. Amen? Now balik ko na to. That is the consequence of being a good example. Amen? Now next is financial blessing and felicity. Amen? Now, the word felicity, na ako'y mga na ila-ila nga, ang ilang mga ngalan, felicity, no? Wala na ko nahibawan sa meaning na may gani nata nga lesson that I tried to look at the dictionary and nakita na ko, the word felicity means a state of being happy. No? Kung makita mo ani ngalan nga felicity, but pasabot ani happy ni siya nga klase sa tawo. Now, if you are a good example, nagtinarong ka diha sa atubangan sa Ginoo, maoni ang mga consequence. Financial blessing. Amen? And felicity or kalipay. Maoni mahatag niya.
Now, those who do what is right by living wisely are blessed with length of days. Mag-isgot tag length of days, bot pasabot ani Pangidaron. Taas nga kinabuhi. Amen? Nalipay ko itong ningagi kay nag-interpolate sila sa Senate, no, nga about inaog nila ang age of retirement, no, sa 56. And usa sa mga nag-interpolate dito si Senator Bong Revilla, usa sa mga author nini. And gingon niya dito nga ang usa sa reason nga nung i-down og 56 kay na-found out nila nga ang life expectancy sa female taas day kay ni kinabuhi ang babayi. I-compare nila sa male. Ang male daw mo range na siya og mga around 65 patay na. Mao na nga ningon ni pastor nga salamat ka sa Ginoo taas gid ka kaginabuhi. Blessing na. No? 65 pa lang daan na kay posibilidad nga tigok na ka. So much more dili na nimo ma-enjoy ang imo retirement. No? So mo na ilang gingon nga unlike sa mga babae after mo retire sila og 65 taas pa kayo na ilang kinabuhi. No? Mag-enjoy pa sila. Mo na nga ningon siya nga hatagan na lang po nato og chancer nga ma-enjoy pa sa mga kalakalakihan ang ilahang retirement. So I hope no nga mapasar unta na. But then abi ninyo, if you're going to live uprightly and being a good example, naa kay taas nga length of days. Taas nga kinabuhi. Amen? Why? Tungod kay dili maglikay mangug ka og mga foolish nga mga decisions. O mga foolish nga buluhaton. Like for example, kabalo ka that drinking usa na siya ka example of foolishness. Kung imo ang subayon, perting daghanag na nga matay tungod kay hubog. Inig kahubog, magpadagan gid sa sakyanan. Sa makadaghan pa nga mga nadisgrasya sa dalan, kasagaran na nila nakainom. No? Inguna na no, ang ilang kahimtang. Usahay foolish living as sinful living. Mao'y hinungdan nga daghan ang napusilan og nangamatay. Daghan sa mga tawo nakabsan sa ilang kinabuhi tungod sa bisyo. Mao ni siya no nga in comparison of good living, of being a good example, maglikay manguga aning mga butanga. Mao na nga chances are taas-taas gid ang imuhang kinabuhi. Amen? Taas-taas gid ang imuhang kinabuhi. Now, felicity or joy or happiness ihatag na sa Ginoo sa imuha if you are a good example. Not only that, peace and prosperity. Amen? Ato nang basahon Proverbs chapter 3 verse 13, 16 and 17. Nasa screen ta basahon, ready, read. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Amen? So balik ko na to sum this up. No? Kanang giingon, happy is the man, wala na nagisgot og laki lang. Bayi na og lalaki, no? Ang bot pasabot niya na. Now, to sum this up, gingon diha, panalanginan kag taas nga kinabuhi, naa kay dakong kalipay, naa kay kalinaw, and naa kay prosperity. Amen? Kung tan-awon nimo diri sa Biblia, daghan kayo sa mga tao nga gigamit sa Ginoo, gipanalanginan gid sa Ginoo. Amen? Nay times nga makaingon ka nga, Lord, dili lagi ko dato
Pero kung maguna-huna ka and you try to evaluate things sa imong kinabuhi, makapasalamat ka sa Ginoo ba nga, Lord? Dili siguro kay midaghag kwarta, pero pasalamat jud ko nga na-meet nimo tanan akong mga needs. No? Sa tinawhanon pa nga storya, ang importante buhi. No? Bahala na, ang importante buhi. Wala magniwang, makakaon ka tulo, kabisis o sa kaadlaw. No? Maka-enjoy ka sa mga ginagmay mga butang, no? Maka-enjoy ka sa tanan. Abi ninyo, no? Dili tanan nga kwartahan, ma-enjoy nila ilang kwarta. Naiuban ana, dili maka-enjoy og lakaw-lakaw og mall kay magsigig tan-aw sa kilid kay basig nay mangidnap. Ikaw nga yanong tao, simple ra kay nimo maglakaw-lakaw diha sa pathway. Simple ra kay nimo nga maglaglaag bisag asa. Amen? Balik ko na to, no? But then, makaingon ka sa imong kinabuhi nga bisag ngun ana imong kahimtang dato man day gihapon ko. Amen? I am blessed by God. Amen? May mo na mo ma-appreciate ba nga bisag ingon ani nila akong kinabuhi, but nakita nako I am blessed by God. Amen? But then dili pud nimo makakuan no nga daghan pud sa mga Kristohanon, they are blessed bountifully. They are blessed with many riches. No? Nag-ingon bitaw ko ni Papang, ay na siya nga, imong uyuan ba? Ay ahaya niya, uy. Ako nga naman pang, siya nga, believe yung kuha ng tawhana. Kay ato ang kupras, kamay raman, pero iya gatos kapin. Laliman ka nga, ang iyahang ang nagprinda anang yutaa, siya mismo natingala. Natingala siya nga, dili man ingunaan ni kadako ang halin sa kupras nga ako pa'y gadumala. Pero nga namang siya nga, siya na'y nagsalo sa prinda, pirti mang dakuan niya o kupras. Niingon ko ni Papang, Pang, manggihatagon gyud kaayo gud na sa church. Manggihatagon kay na sa buluhaton. Mao na nga kung imunaw-unaw murag siya'y gilakag sa kwarta. Kanindot ana no? Kanang ikaw may lakagon ba? They are blessed because they are givers. Amen? Now, ang challenge na to sa matag usa, kabaluta unsaon pagkabot sa panalangin. Amen? Is that an amen? Gitudloan ba mo diri? Now, usahay no, dili kay ta magtudlo o giving. But then, kinahanglan bigyan na itudlo because we want you to be blessed. Diha nimo ma-experience ang dako kayong panalangin sa Ginoo if you are a giver. Amen? Pangutan-ana ninyo sila unsa ilang sikreto sa ilang panalangin. It is always giving because that is the way of God. Amen? Diya, matingala ka. Ang pamaagi sa kalibutan, magsigig-tigom para madato. But ang pamaagi sa Ginoo is pahatagon ka. Amen? And I tell you, God was never wrong. Amen? Ang Ginoo magahatag yun nimo og prosperity. Amen? But pasabot, if you are a good man, nagkinabuhi ka nga nalipay ang Ginoo sa imuha or maayo ka tubangan sa Ginoo, it simply tells us that you are also a giver. Amen? Baliko na to, no? I-experience ninyo ang blessing sa Ginoo by being a giver. At times, tigib ka, times no nga, paminaw nimo nga murag wala nagyub ka. Pero
malipay ka sa mga panalangin nga ginahatag sa Ginoo. Amen. Naagi times no nga muhila ka sa imong kawadon. But matingala ka, God was really faithful along the way. Nga ginasangkap ra gyud gihapon sa Ginoo ang imuhang ang imuhang mga kinahanglanon. Amen. Baliko na to. Mauna siya'y ginahatag sa Ginoo sa imuha financial blessing and felicity. No? Naa kay dako kayong kalipay. Amen? Now, gusto ba ka mo kalipay? Say amen. You want to be blessed by God financially? Amen. No? Now, be a good man. Amen? Pag kinabuhi nga naa kay dakong respeto sa Ginoo. Amen? Pag kinabuhi nga pag kinabuhi nga makabot nimo unta nga malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? I hope and pray na natin nakatunan nga lesson karong kahapon. Let us all rise.